So, ano next na natin? Since gumagana na yung Docker natin. So, ang next natin actually is, punta na tayo sa gagamitin natin mga service. Okay? So, ang gagamitin natin for this tutorial is Docker Hub and DigitalOcean. Okay? So, papakita ko sa inyo lahat, no? Kasi didelete ko naman to pagkatapos ko i-record to. Pero, papakita ko sa inyo lahat-lahat kung paano siya i-setup, no? So, ngayon magla-login ako. Login muna tayo DigitalOcean. Okay? So, pag wala pa kayo, mag-install kayo. So, ano yung boss order na itong DigitalOcean? DigitalOcean, ito yung gagamitin natin for the server, no? So, ito yung tinatawag nating VPS. Okay? Magre-rent tayo ng server dito. Okay? So, ngayon, gagawin nyo lang, pag magre-rent kayo ng server, and create lang kayo ng project nyo, and then kanina, no? Create lang kayo ng droplet, and then mapupunta na kayo dito. So, saan kayo pinakamalapit? Saan nyo gusto yung server nyo pinakamalapit? So, ngayon, gagamit ako Ubuntu. So, it's up to you, no? Kung anong gusto nyong OS gamitin. Pero, I always use Ubuntu kasi yun yung nakasanayan ko. Okay? And then, we're just gonna use basic lang, syempre, for this tutorial. And then, regular lang, mga boss. And then, 6 months lang. $6 lang per month. Ito lang yung gagamitin natin. So, meron na kayong 1 GB, 25 GB of SSD disk storage, and then meron kayong 1 GB transfer. Okay? So, ngayon, not bad na yan for small application. So, ang next yung gagawin dito is mag-add kayo ng SSH. Okay? So, you need to understand how to do that as well. No? Okay. So, pwede nyong i-copy to mga boss, no? Or sundan to mga boss. Pero may mas gusto akong laging sinusundan, no? Punta tayo sa my boss road. Alam ko dito ko nilalagay yung dito ko kasi nilalagay yung notes ko. So, dito sa notes na to, meron akong SSH. So, kaka-update ko lang kagabi. Alright. So, ang gagawin nyo lang dito is mag-generate tayo ng SSH. So, ano ba yung SSH, boss road? Ito yung SSH. Ito yung parang magiging, ticket, no? Para sa server, para makapag-access tayo. Okay? Pagka wala kayong SSH, hindi kayo makakapag-access ng server nyo from your machine. Okay? Pero pagka may ticket kayo, which is yung SSH, makaka-access kayo sa server nyo kahit nasa local machine kayo or nasa computer nyo kayo. Okay? So now, ang gagawin lang natin dito, makikita nyo dito, meron kayong 2 option na pwedeng gawin, no? So, pwede kayong gumawa ng ganito lang na default. So, gumagamit akong ed25519 kasi ito mas maliit lang yung nyo dyan, yung mga values or yung keys, no? Pero masasave yan by default pagka ginawa nyo ganito. Pero kung gusto nyo siyang i-save somewhere, no? Let's say, ito kasi by default, no? Or pinaka best practice, I believe, no? Na i-save mo lahat ng SSH mo sa .ssh folder sa root level. Pero it's up to you, no? Kung gusto nyo i-save somewhere on your folder, it's up to you. Ito, gagawin natin to. Okay? Kasi gusto ko rin pangalanan yung yung SSH ko. So, kakopy lang natin yan mga boss. And then punta tayo dito. Ang gagawin ko is, paste ko yan. Papalitan ko lang yung mga names. So, gagawin ko is, my React Vit app. And then, yung email address, actually, it's up to you na. Pero pwede yan kahit actually. Wala nang kaso yan. gmail.com. So, ngayon, gumawa ko, no, ng SSH. Ang pangalan ng SSH ko is React Vit app. And then, enter nyo lang mga boss. Huwag nyo nang lagyan ng passphrase. And then, pwede nyo i-check. Okay? So, para i-check natin yan, dapat makita nyo dyan yung SSH nyo. So, dalawa yan, no? Mayroong private. Ito yung private, no? Ito naman yung public. Okay? So, yung public, madalas ang ginagamit natin for authorization, authorized SSH. And then, yung naman, yung private naman, ginagamit natin yan for kung accessing na ng server natin or sa CI as well. Okay? So, ngayon, since meron na tayo, confirm na meron na tayong SSH, ang kailangan na natin gawin, mga boss, is ikakopy na natin yung public key. Kasi yan yung kailangan natin dun sa kanina, sa droplet, no? So, gagawin natin dyan, clear muna natin to, no? Ikakat lang natin, paste natin yan. Siyempre, yung public key yung ikakopy nyo, okay? So, my React Vit -app. Okay. So, kakopy ko lang to, mga boss. Copy natin yan. Alright? And then, let's paste it here. So, once you have that, pwede nyo pangalanan. Ako, lagi kong pinapangalan the same. Okay? My React Vit app. Add SSH key. Alright. So, meron na tayo SSH key. Tanggalin ko yung test kasi yung gagamitin ko SSH key na
my React Bit app. And then after that, so pwede yung pangalanan yung host nyo. It's up to you, pero hindi na natin gagawin yan. Tapos 6 months, $6 lang per month. And then let's create our droplet. Alright, so we now have a droplet. Wait lang natin yan, mga boss. So while waiting dito, mga boss, no, ang setup naman natin is yung Docker Hub. Okay? So, dito naman, gagawin natin is, kung meron na kayong account, mga boss, punta lang kayong repository, and then create tayong repository. So, yung Docker Hub naman, it's like a GitHub repository. Okay? Pero dito, sinesave natin is image. Kasi ito yung gagamitin natin mamaya for pulling nung new latest image natin. Okay? So, ngayon, papangalanan lang natin ng same lagi. Okay? And then after nyan, so meron na tayong image, no? So paano tayo makakapag-push dito is, kailangan lang natin mag-generate or mag-build ng image na may ganitong pangalan ng image. And then pwede na natin i-Docker push yan directly. Pero, syempre, ang next natin gagawin nito is, account settings tayo, security, and then generate tayo ng access token. So, para instead na password yung ginagamit natin for logging in sa Docker, gagamitin natin is PAT or New Access Token or Personal Access Token. Okay? So dito, papangalanan ko lang ulit siya, my React Bit app. Same lang ulit. And then generate. Yan. So may kita nyo dito, syempre gagamitin yung username nyo for Docker login, no? And then, ito yung magiging password nyo. So instead of password, yung mismong password nyo, ito yung pwede nyo gamitin. Okay? Kakopy ko lang yan, mga boss. And then, close ko na yan. So, gagawin ko muna para lang meron akong notes, no? Lagay ko lang dito yung secrets. Okay? Lagay lang akong secrets dito. So, ito yung ko, PAT, Docker, PAT. Or sabihin natin Docker token. So, save ko lang dito. Ito, mga didelete ko naman to. Walang kaso yan. So, save ko lang dyan. And then, ngayon, check na natin kung okay na yung natin. DigitalOcean. Alright, so it seems like it's now working. We now have a DigitalOcean. Okay, so makikita nyo dito, meron na tayong droplet, no? So ito yung droplet natin, meron siyang IP address. So accessible tong IP address na to sa internet. Pero syempre, walang magpapakita dyan kasi wala naman naka-deploy pa na application dyan. Okay, so gagamitin na. So paano tayo makaka-access dyan, Boss Rod? Syempre, nasa notes ko rin yun, mga boss. Okay, so para tayo maka-access sa mga server, no? So pupunta lang tayo niyan or paano tayo makaka-access dun sa server, Boss Rod? So mag-SSH lang tayo dun sa mismong server. So dito makikita nyo is SSH and then so dito makikita nyo syempre, so kung saan nyo sinave yung file nyo. So pwede kayong mag--i, no? -i and then kung saan nyo sinave yung secret key nyo, which is private to. Siyempre, gagamitin natin private. And then, yung username nyo dun sa server. And then, yung server IP address. Okay? Ngayon, since alam na natin yan, mga boss, so, itry na natin. Okay? So, punta tayo dito, SSH tayo dun sa server. Tingnan natin. Okay? SSH, -i, no? And then, sa root, SSH. Tapos, ano yung ginawa nating SSH kanina? My React Bit. Okay? -up, 'di ba? And then space, syempre. Tapos since DigitalOcean kayo, ang ang user niyan is naka-root kayo niyan. Okay? Root. Pero sa EC2 it's iba. Alam ko Ubuntu or something. Okay? As root at tapos ano yung IP address, which is ito yung kinapi ko kanina. And then once we have this, I think we're good. I-enter nyo lang yan, mga boss. Lalabas yung fingerprint. Say nyo lang yes. And then, makakapasok na tayo sa mismong server. Yan. Nakita nyo to, nasa mismong server na tayo, mga boss. LS. Yan. So, ngayon, Boss Rod, ano na yung next natin gagawin? Since nakapasok na tayo sa server, alam na natin yung nangyari. So, dito na papasok naman yung mga script na ginawa ko. So, before, hindi ako nagaganito, no? Syempre, nag-aaral pa ako noon din, paano siya nag-work. Pero since naging familiarize na ako, paano siya gumagana, no? So, I created my own notes, no? Para mas mabilis ko na siyang i-set up whenever I need it. Okay? So, dito may kita nyo, meron akong script na sa Docker. So, kailangan nyo lang kunin dyan yung setup Docker. Okay? Kailangan nyo lang i-copy to, mga boss. So, anong ginagawa nito, Boss Rod?
ang ginagawa nito is automatic niya nang i-install yung mga kailangan natin for the Docker. So kasi pwede nyo naman gawin pa isa-isa to. Parang pupunta kayo sa terminal ulit, i-copy nyo tong command, tapos kakapin nyo na naman to, ikakopy nyo na naman to after matapos na to, and then so on and so on. So paulit-ulit yun, para maghihintay kayo na maghihintay. So ang ginawa ko actually is in-optimize ko siya, no? Para ma-minimize ko yung mga oras na gugugulin ko para dito, okay? So ginagawa ko lang madalas is meron akong folder for the scripts. Okay, gagawa lang akong folder for the script, and then pagka nag-ls ako, may kita ko yung folder na nagawa, CD ako dyan sa scripts na yan, and then gagamit lang ako ng Nano. Yung Nano naman, ito naman parang editor. So pwede natin gamitin siya pag create ng file, no? So gagawin ko lang Nano, and then sasabihin ko lang setup docker.sh. Okay, yung pangalan ng file. Okay, pagka ginawa ko yan, so pwede yung kinapi ko kanina, pwede ko yung diretso i-paste agad. Okay? Pagka-paste ko, makikita nyo, yan yung ano ko, na-paste na yan. And then, hindi rin ako masyadong ano dito, no? Ito yung parang pang-baby na beam, no? Hindi ako masyadong magaling din dito. But basically, dalawa lang yung kailangan yung tandaan. Pagka na okay na kayo, ang gagawin nyo lang, Control X, and then Y, Enter. So, meaning yan, na-save na yon. Okay? Ayun lang yung gagawin nyo. Pagka okay na yung ano nyo, na-edit nyo na yung file or na-paste nyo na yung kailangan nyo gawin, Control X, Y, Enter. Okay? So ngayon, paano natin makikita yan kung okay na ba yung setup Docker natin? Setup-Docker, okay? Cat, meaning ito yung parang magpiprint lang ng loob ng file na yan. So makikita nyo, ayan na, okay? Nandoon na yung file natin. So para saan yan, Boss Rod? Para nga yan, hindi na natin isa-isahin yung mga command kanina. So gagawin ko na lang dyan is sh, okay? Since nasa script ako na to, no? Hindi ko na kailangan gawing script, sh scripts, no? Hindi ko kailangan gawin to. Setup. Pagka nasa root kayo, kailangan nyo gawin yan. Pero since nasa script ako, nasa loob ako, sasabihin ko lang yan, setup docker.sh. Enter. So, wait lang natin siya. Alright, so, it seems like okay na, no? Na-install na natin yung Docker natin. So, ang kailangan naman natin i-install, syempre, si Nginx. Okay? So, si Nginx naman, ito yung kanina sinabi ko, no? Proxy siya. So, ganun din yan. Okay? So, paisa-isa yan. Gagawin nyo kasi yan paisa-isa. And then, dito naman, sa part na to, ang ginawa ko lang dyan is, in-override ko na yung default. Okay? So, ang ginawa ko lang doon, yung default, may server dyan. So, pwede nyo itong i-change. Okay? Pwede nyo i-change yung 8,000 sa kung ano mang gustong port yung gamitin nyo for your deployed application dun sa server nyo. Okay? So dito 8,000, so it doesn't really matter for now, no? Pero pwede naman natin yan i-change later on. Okay? So kakopy ko lang yan, same lang gagawin natin mga boss, no? Nano setup naman for Nginx naman. Okay? .sh. Okay, paste ko lang yan, Control X, Y, Enter. Okay. So just to check, no, setup Nginx. Yeah, makikita nyo na nandiyan na. Okay. So actually, pwede naman kayo gumamit ng mga Git, no? I-install nyo yung Git, i-install nyo yung Node, i-install nyo yung PM2. It's really up to you. Pero for me, I would recommend, no, mag-Docker Nginx na kayo because ayun yung parang pinaka, at least, base na kailangan yung malaman. Lalo na kung gusto nyo maging DevOps engineer or solution architect or full stack or backend na kailangan nyo mag-deploy ng application nyo. So, Docker and Nginx is the key. Okay? So, meron na tayong script dito. So, kailangan ko lang gawin yun same lang. SH. Kasi yung SH meaning, irarun ko yung script or shell script. Okay? Enter. And then, i-install na yan. Wait lang ulit natin. Alright. So, it seems like we now have Nginx. So, paano natin ma-check yun? Pwede natin sabihin Docker PS. No? Meron na. And then, sa Nginx, pwede naman natin yung dito tayo. Try natin ma-access natin to. Actually, wala pa rin ito papakita. Yeah, may kita nyo, di ba? Meron ng Nginx. Kanina walang napapakita kasi wala naka-deploy. Pero dito may napakita na. No? 502 bad gateway. Kasi nga, yung default natin kanina, which, kung ikakat natin yung cat, etc, Nginx, sites available, and then default. Yan, may kita nyo dyan. Pinoproxy kasi natin yung root natin, pinoproxy natin sa localhost 8,000 which wala pa naka-deploy sa localhost 8,000 natin kaya walang makita tong Nginx. Okay? So ngayon,
since we know it's working fine, no, Boss Rod, it's working fine. Ano na yung next natin kailangan gawin? Okay? Ang kailangan na natin gawin, meron na tayong setup ng Nginx, meron na tayong Docker sa mismong server natin or BPS natin. So, kailangan natin gawin is mag-Docker login. Okay? Kailangan natin mag-Docker login sa both. Okay? So, ngayon, paano yun, Boss Rod? Docker login muna tayo dito. Sa may server to, Docker login. Okay? So, ilalagay lang natin yung username, no? Username ko is constrod. Yan, enter. And then yung password natin, which sinave natin dito. Ito yung password natin. Okay? Enter. Yan. So, login success na. So, ngayon, paano natin makikita, Boss Rod, kung okay na ba talaga to? Or nakakapag-push na or mapupul na ba natin yung repository natin sa Docker Hub? Pwede nyong i-try like this. Okay? So, gagawin natin yan. And then, sasabihin lang natin dito, Docker pull yung image. Okay? So, makikita nyo, magpupull na yan ng image. Pero, makikita dyan, yan, mag-error yan. Kasi nga, wala pa tayong napupush na image dun sa Docker, sa may Docker natin. Okay? Sa may Docker Hub natin. Alright. So, paano tayo makapag-push dyan, mga boss? So, kanina lang, pwede tayo, di ba, ang kailangan nyo kasing gawin yan is magda-Docker, dito tayo sa mismong application natin. Etong isa, server. Etong isa naman is yung application natin. So, pwede nyo gawin is Docker build, no? Build-t, and then constrod. Kailangan parehas yan, mga boss, Kailangan parehas to. Important yan, okay? Docker build, and then dot, no? Pwede kong gawin yan, dot. Alright, so tapos na siya, no? Ang gagawin natin yan, Docker push, tapos constrod bit. So ito, hindi pa tayo nakalagin sa hindi pa tayo nakalagin sa may mismong computer natin, okay? Docker login lang din ulit tayo. Okay? Authenticating. Hindi, nakalagin na ako. So pwede na to. So ganun lang din gagawin nyo, no? Login kayo sa computer nyo, login din kayo sa server side, okay? So ngayon, pwede na ako mag-Docker push niyan. Okay? Docker push, same image lang since na-build na natin yung image na yan. And then enter. So ngayon, makikita nyo dyan, magpupush na yan dun sa Docker Hub. Ayan mga boss. So pagkatapos niya, no, makikita nyo dyan, na-push na natin. Pagka nag-refresh tayo dito, makikita na dapat natin yung image natin na yan. Ayan. So makikita nyo yung image natin is na-push na natin sa Docker Hub. So ngayon, pagka pumunta tayo dito sa may server natin, no, punta tayo sa server, pagka nag-Docker pull ako, Docker pull, yung kanina, no, yan, Docker pull, same image lang. Dapat may mapupull na ako dyan na image from the Docker Hub. Okay, yan. Makikita nyo, nagpupull na. Yan, napupull niya na. Okay? Yan. So, makikita nyo pagka nagana ako dyan, Docker image ls. Yan, makikita nyo na may napull na ako ng image. So, ganun lang yung idea nyo. So, pwede nyo nang i-run tong image na to using Docker run, blah, 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 and so on. Pero, we're going to use Docker compose. So, wala pa tayo sa gitna, pero actually, in this case, pwede ko nang i-deploy yung application ko through Docker run and so on. Okay? And then, ma-access ko na yan via like this. Okay? 3,000 or 8,000 since 8,000 yung naka-declare doon, no? So, tapos na tayo sa setup ng Docker, sa setup ng Docker Hub, sa setup ng Docker file and Docker compose, and also yung mga kailangan natin sa server, sa BPS, no? So, ang kailangan natin gawin is lagyan siya ng CI/CD, no? Okay.